Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Bago ako mag-umpisa ng aking kwento ay gusto ko munang bumati ng isang magandang gabi. Frequent listener mo ako since 2015 at nasubaybayan ko na ang iyong programa sa pamamagitan ng uploaded replays mo sa YouTube. At nag-subscribe naman ako sa iyong vlog na Papa Dudut YouTube channel, Papa Dudut Family at maging ang kaistorya. Nang mapakinggan ko ang kwento noon ni Jeremy na in-upload yata noong pang October 2021, ay mas lalo po akong nagka-interes na mag-subscribe sa inyo. Siya nga pala, ako po si Jonathan, pero Nat na lang ang itawag ninyo sa akin. 20 years old, kasalukuyan nag-aaral sa kolehiyo pero nagpa-part-time bilang isang vocalist at gitarista sa isang banda. Dito ako nakatira ngayon sa Kalumpang, Marikina kasama ang aking pamilya at ang banda namin ay madalas na magkaroon ng gigs sa mga bars sa Quezon City, BGC at Makati. Papa Dudut, lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola Merced sa probinsya namin sa Romblon. Dahil nangingibang bansa noon ang mama at papa ko para magtrabaho doon. At tanging si Lola Merced lamang ang maaaring mag-alaga noon sa akin. Masaya ako sa piling ni Lola at pinalaki niya ako ng maayos, tinuruan ng magandang asal, binusog sa pagmamahal. Kaya masasabi kong kontento ang buhay ko noong bata ako kasi ibinibigay sa akin ni Lola Merced ang pagmamahal at kalingang kailangan ko. Pero Papa Dudut, noong sumapit ako sa gulang na 16 pagkatapos ng moving up ceremony ay umuwi noon ang aking mga magulang para i-inform ako na nakabili na raw sila ng bahay sa Kalumpang, Marikina at kukunin na raw nila ako kay Lola kasi balak nilang doon na nila ako pag-aralin ng senior high school hanggang sa kolehiyo. That time ay ayokong umalis ng Romblon dahil gusto kong makasama si Lola. Kaya nagmatigas ako noon sa aking mga magulang. Pero isang gabi, kinausap ako ni Lola Merced. Nat, sumunod ka na sa gusto ng mga magulang mo. Sumama ka na sa kanila sa Marikina. Pag-aalo niya sa akin. Pwede naman po akong mag-senior high school dito sa lugar natin. At saka marami namang kolehiyo dito sa Romblon. Dito na lamang po ako pagpupumilit ko noon. Apo, mas maganda ang magiging buhay mo kung sasama ka na sa mga magulang mo. Mas maibibigay nila sa iyo ang mga pangangailangan mo. Magandang kinabukasang naghihintay sa iyo doon. Pangungumbinsi pa sa akin ni Lola. Paano naman po kayo? Tanong ko. Huwag mo akong alalahanin. Kasama ko naman sina Leti at mga pinsan mo. Hindi nila ako pababayaan. Makakadalaw ka pa rin naman sa akin dito sa Romblon. Kapag bakante ang oras mo at saka apo, pagkakataon mo na para mapalapit sa mga magulang mo. Matagal mo rin silang hindi nakasama. Palagi nilang sinasabi sa akin kapag nagkakausap kami sa telepono na mahal ka nila at nangihinayang sila dahil hindi ka nila makasama ng matagal. Kaya ngayon, nagdesisyon na silang magretiro na sa pangingibang bansa para makasama ka at makapagsimula kayo ng bagong buhay, ang sabi ni Lola Merced sa akin. Napaisip ako. Gusto ko rin namang makasama ang mga magulang ko ng matagal at kahit na palagi silang wala. Naiintindihan ko naman yon dahil ginagawa nila yon para sa aking kinabukasan. At simula pagkabata ko ay wala rin naman akong ibang hinangad noon kundi ang makasama ko sila sa aking buhay.
Kaya sa huli Papa Dudut ay nagpasya din akong lumuwas papunta ng Marikina para doon makasama ko ang aking mga magulang. Pero hindi ko nakalimutan si Lola Merced kasi palagi ko siyang tinatawagan para kumustahin. At kapag sem-break ay lumuluwas ako papunta ng Romblon para bisitahin si Lola. Ipinakita at pinaramdam ko pa rin sa kanya na mahal ko siya at importante siya sa aking buhay. Samantala ay marami ang nagsasabi na multi-talented daw ako. Bukod kasi sa pagiging vocalist at drummer ng isang banda ay marunong din ako sa lights and sounds. Kaya nung sumapit ako sa edad na 18 ay naghanap na ako ng part-time jobs. At yon ang naging part ko sa isang banda na madalas tumutugtog sa mga sikat na bars sa Metro Manila. Madalas din akong kinukuha nila bilang part ng tech na namamahala sa mga productions or events. Minsan nakukuha rin ako bilang host dahil sa maganda naman ang aking boses na pang DJ sa radyo, sabi ng mga kaibigan ko. Samantala isang araw ay napasama ako sa organizing committee ng isang event na gaganapin sa aming lokal na barangay, ang Battle of the Bands. Project yon ng aming barangay para sa isang fundraising. Siyempre natuwa ako kasi pinagkatiwalaan nila ako at naniniwala sila noon sa aking kakayahan. Kaya tinuon ko noon ang aking atensyon sa pag-oorganisa ng Battle of the Bands. Handa akong gawin ang lahat maging successful lamang ang event. Ngunit bago dumating ang araw ng palabas at kompetisyon, isang malungkot na balita ang natanggap ko sa text. Ang lola kong nagpalaki sa akin ay yumao na. At pinapauwi na ako ng tiyahin kong si Tita Letty sa Romblon sa lalong madaling panahon. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noon sa aking natanggap na mensahe. Kaya agad kong tinawagan noon ang aking tiyahin para kumpirmahin ang natanggap kong balita. Oo Nat, patay na si nanay. Natagpuan namin siyang walang buhay sa kanyang higaan kaninang umaga. Ang sabi na matay daw si nanay sa katandaan. Balita ni Tita Letty sa akin. Hindi ko naman mapigilang umiyak noong mga sandaling yon. Sige po tita. May event lang po ako ngayong gabi, pero pagkatapos nito ay luluwas na ako papunta ng Romblon. Ang sabi ko na lamang sa aking tiyahin. Samantala ay pinaalam ko na sa aking mga kabanda ang sitwasyon at ang posibilidad na hindi na muna ako makakatugtog na kasama nila. Lahat naman sila ay nakiramay sa akin at nagkasundo na susubukan nilang humanap ng alternate ko na papalo ng drums. Malapit ng event, maaga kaming pumunta sa venue ng event dahil marami pa kaming aasikasuhin. Siyempre naroon ang mga gumagawa ng lights, stage design at iba pa. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay sobrang busy kami. Sold out ang ticket para sa Battle of the Bands. Ayon sa ticketing committee kaya asahan daw namin na dagsa ang mga tao. Pagsapit naman ng alas 7 ng gabi ang simula ng event. Samantala bandang alas 6 ng gabi ay hindi ko na namalaya noon na nakatulog pala ako sa backstage dahil sa sobrang pagod. Nalimpungatan na lamang akong nagising nang madilim na ang bulwagang paggaganapan ng palabas. Lupit, napagod yata ako ng sobra. Iling ko pagkatapos kusutin ang mga mata ko. Mukhang napasarap ang tulog ko at malalim talaga. Dama pa ang bigat ng katawan. Pagmulat ng mga mata ay naubusan ng lakas sa kakamadali na ayusin ang mga ilaw at sound system para sa palabas kinagabihan. Kaya naman nang malapat ko ang likuran ko sa isang upuan sa multipurpose hall ay napapikit kagad ako at nahimbing. Ay, marami pang dapat na ayusin. Nakakalat pang mga cable. Maayos muna to para hindi na sila mahirapan pag tumuloy na ako sa Romblon. Nag-inat ako para gisingin ang dugo ko. Bigla kong may naaninag na taong gumagalaw papasok sa backstage. Jake, ikaw ba yan? Tawag ko. Walang sumagot. Tahimik ang paligid at medyo nainis ako tulad din kasi ng maraming
magbabarkada ay masyadong uso din sa amin ang lukuhan. Hoy ano ba? Teteng naman kanina pa kitang hinihintay eh. Tulungan mo naman ako dito. Kasunod ang pag-akyat ko sa stage para tumuloy sa likod. Mula sa bungad ng backstage ay nilingon ko ang paningin ko sa bawat sulok ng silid. Wala akong nakitang tao, anino o kahit na mukhang tao man lang. Nagtaka ako. Alas 7 ang event namin pero walang tao. Kahit man lang sa labas ng venue ay wala akong narinig na ingay. Napakamot ako ng ulo. Mga pare, wag naman kayong ganyan. Walang lukuhan. Pagod na ako Nasaan na kayo? Naiirita akong sabi nang mapansin kong walang lumalapit sa akin. As in ako lang ang naroon at ang aninong nakita ko sa backstage. At dahil walang nakitang kahit anino ng tao ay tuloy-tuloy akong dumiretso sa back entrance ng gusali. Ngunit pagdating ko doon, ang pintuang daanan ng mga bisitang VIP ay nakasarado at nakakandado. Walang maaaring daanan o ikutan palabas. Kung ganon, wala talagang tao. Nalimpungatan lamang talaga siguro ako. Bad trip, buti na lang at no to drugs ako. Kundi baka kung ano pa ang makita ko. Mabaliw pa ako, sabi ko na lamang habang hawak ang malaking padlock. Yun lang at tumalikod na rin ako. Lumakad papunta sa maikling hagdanan palabas ng backstage para bumalik sa pinanggalingan. Tinatabad man papadudot ay kailangan kong ituloy ang mga gawain. Mamaya na ako maninermon, natatawa kong bulong sa sarili. Ngunit sa bungad ng pintuan ng entablado ay laking gulat ko sa biglang tumambad sa aking harapan. Isang babaeng may mahabang puting buhok ang nakita ko na nakatayo sa mismong gitna ng entablado. Nakatalikod sa akin nakaharap sa bakanting upuan ng bulwaga na animoy nagtatanghal. Ako'y nanlamig, nanindig ang mga balahibo ko. Ang taong lubos mong kilala kahit anong anggulo kahit na nakatalikod man ay hindi ka pwedeng magkamali. Sa unang sulyap, alam kong ang taong tumambad sa akin ay matagal ko nang kilala mula sa aking pagkabata, si Lola Merced. Huwag kang magmadali anak, maintindihan ko kung hindi ka makapunta. May kasabihan nga apo na the show must go on, sabi sa akin ni Lola habang nakangiti. Lalo akong nanginig ng sandaling yon. Hindi ko lang nakita si Lola, narinig ko pa. Bagay na hindi dapat mangyari kung tutuusin. Maya-maya pa'y may kakaiba akong liwanag na nakita mula sa taas ng entablado at iniilawan nito si Lola. Tumingala naman si Lola at inispread niya ang kanyang mga kamay na anyong lilipad. Apo, tandaan mo na mahal kita. Darating din ang panahon na magkikita rin tayo. Pero sa ngayon ay kailangan ko nang umalis. Naghihintay na sa akin ang mga kamag-anak nating nasa langit, sabi pa niya sa akin. Mamayang kaunti unti-unting kuminang si Lola at naglaho kasabay ng liwanag. Samantala'y muli akong nakaramdam ng pagkahilo at doon ay dahan-dahang nabuwal at hinimatay. Wala na akong natandaan na mga sumunod na mga pangyayari. Hoy pare, gising-gising! Narinig kong mga tinig. Namulat akong ginising ni Jake at ng mga kabanda ko. Natagpuan ko ang sarili kong nakahandusay at nakahiga nga sa entablado. Nakaharap sa kisame na kinakalagyan ng mga tubong sinasabitan ng mga ilaw at spotlight. Ba't diyan ka natulog? Akala namin hindi ka namin nakaabutan dito. Buti na lang at hindi ka pa nakakaalis. Pahabol ni Jake na tila natataranta pa. Anong oras na ba? Naguguluhan kong tanong sa mga kabanda ko. Alas 5 na ng madaling araw. Tapos ng event kanina pang alas 3 ng madaling araw. Success ang Battle of the Bands. Wika naman ang kabanda ko at kasama sa committee na si Jedward. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Hinahanap ka nga namin kanina pa kaso bigla ka na lang nawala. Akala namin umalis ka na pero nakita namin ang mga gamit mo doon sa sasakyan. Kaya hinanap ka namin sa kung saan-saan. Nagsimula tuloy ang event nang wala ka. Kwento naman ng kabanda kong si Eldrin. Nandun lang ako sa may backstage. Naidip lang akong sandali. Kaya nga ako nagtataka kung bakit ako nandito sa entablado. Ang sabi ko sa kanila. Kung ganun, hindi mo alam kung saan ka nagpunta?
usisa ni Jake sa akin. Hindi talaga, promise. Nandito lang ako sa venue. Insist ko. Pero natapos ang usapan namin nang sabihan ako ni Jake na meron pa kaming gig mamayang hapon bago ko umalis papunta ng Romblon. Agad naman akong pumayag at naghanda na para sa nalalapit naming gig. Pero papadudot habang nag-iensayo ang banda, hindi ko matanggal sa isipan ko ang nangyari sa akin ng gabing yon. Hindi ako sigurado kung gising ako nang nakita ko si Lola o napanaginipan ko lamang siya. Hindi ko na nalaman kung hinimatay ako o nakatulog ng ganong katagal na inabot ng ilang oras dahil sa pagod at puyat. Lito pa sa mga nangyari, ang alam ko lang ay tuwang-tuwa sila na makita ako doon dahil may biglaan kaming racket na malaki ang talent fee. At least may maidadagdag ako sa aking pamasahe papunta ng Romblon. At yun nga, Papa Dudut, na ituloy nga ang aming gig at nakatugtog kami kasama ang iba pang mga imbitadong banda sa event na yon. At sa unang pagkakataon ng tugtugan namin, kinalabutan ako sa growling namin ni Jake bilang mga pangunahing bukalista na sinabayan pa ng mga pulang ilaw. Bumalik ulit sa akin ang eksenang nakita ko si Lola. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at nag-focus sa aking double pedal. Bigay todo ako. Noong ko lang nadama ng ganon ang musika namin. Bagay na ikinaganda naman marahil ng aming performance. Masaya ang banda at natuwa rin ang ilang mga manonood. Lapit ng tugtugan natin ngayon. Astig ka, Nat. Natutuwang sabi ni Jake pagkatapos ng aming performance. Ikaw rin naman, Jake, astig ka rin as co-vocalist. At saka kayong lahat na parte ng bandang ito. Dahil sa inyo kaya nakukuha ko pa rin maging masaya sa kabila ng pagluluksa ko. Wika ko naman. At doon ay niyakap ako ng mga kabanda ko at sumigaw pa kami ng sabay-sabay na Band Brothers Forever. Ganon kami walang iwanan kahit na anong mangyari. Samantala nang tumungo kami sa backstage ay bigla akong nagulat nang matanaw ko sa malayo si Lola Merced na kumakaway sa akin at masayang masaya sa aking performance. Sa mga mata pa lang niya ay alam kong proud na siya sa akin. Kinabukasan ay agad akong tumungo sa Romblon para makaabot sa lamay ni Lola Merced. Nakapagtataka lang kasi hindi na ako nakaramdam ng pangungulila at lungkot. Dahil pakiramdam ko ay palagi akong binabantayan ni Lola, hindi siya mawawala sa aking puso't alaala. At yun nga, Papa Dudut, simula noon ay si Lola ang naging inspirasyon ko sa pag-aaral at sa pagpupurso ko ng career sa music. Bagamat hindi pa nabibigyan ng big break sa music industry ang banda namin, alam kong balang araw ay makukuha din namin ang mga bagay na yon at maabot din namin ang pangarap naming maging sikat na alagad ng sining. Malaki ang tiwala namin sa Panginoon. Papa Dudut, masasabi kong iba talagang magmahal ang ating mga grandparents, lalo na ang mga lola natin. Kaya ang payo ko sa mga listeners ninyo, hanggat buhay pa ang inyong mga lolo at lola, pahalagahan ninyo sila. Mahalin. Paglaanan ninyo sila ng oras at atensyon para pag dumating na ang panahon na kailangan nilang lumisan, wala kayong regrets sa inyong mga puso. Papa Dudut, heto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo. Hopefully ay ma-meet ka namin in person at pangarap namin na isang araw ay mag-guest kami dyan sa iyong channel. Sana'y magkatotoo. Muling maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay
pakinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.